What's up, guys? Welcome to Bogzu Studios. Jurel here, and this is our first ever video review for 2024. And we're not done yet with the mechanical keyboard. Meron nagpahiram sa atin ng gaming keyboard and gaming mouse. So salamat. Hindi to bigay. Pinahiram lang. Pero parang gusto ko nang hingin. Joke lang. We have here from Rack Lamang Pro. So yung brand is Rack. It's a local or a Filipino brand that provides gaming peripherals, computer components like keyboard and mouse. Tapos, yung mouse na pinahiram sa atin is a Razer naman. Razer. So, wala akong masabi, ang ganda. Parang nanliit yung mga ginagamit kong mouse dito. Anyway, so yung keyboard na to, meron siyang battery, built-in battery. It has 2000 milliampere na battery. Tapos Bluetooth 3.0. Tapos yung ano ba to, yung body. Oo, tama. yung yung body niya na white, nakikita nyo, interchangeable siya. So pwede itong palitan ng ibang kulay, which is supplied din dun sa sa box. So meron siyang kasama. When it comes to lighting, meron siyang 16.8 million colors RGB na backlight. Tapos, ang interface niya is USB Type-C. Pwede rin siyang gamitan ng keyboard for wireless use, no? Pero ginamit ko na lang yung Type-C kasi ayoko nang baguhin yung setting na naka-register sa keyboard. Kasi pinahiram lang sa akin. So, of course, meron yan na preset na nakalagay. Katulad nung nireview natin yung Logitech last year na you can change devices, like if you press 1 2 3 lilipat siya ng device, parang ganun. So hindi ko na binago yon, hindi ko na binago para kapag binalik ko siya, intact pa rin yung settings. Okay? Tapos magkakaroon tayo ng a little bit of comparison when it comes to typing. So gagamit tayo ng typing test para i-check kung okay ba siya compared sa ibang keyboard. So meron tayo ditong apat. Itong Rack Lamang Pro, tapos yung Logitech Pop keyboard, then yung Leven K620, then of course yung wireless na mouse tuloy, wireless keyboard ng Logitech na yung ordinary na na keyboard na ginagamit na pang office and yung pambahay lang. Okay? So ipe-present ko 'yan, mamaya makikita niyo yung result kung sino sa kanila yung mabilis ako makapag-type, no? So gagawin ko 'yon na yung kumbaga yung pinakamabilis na kaya ko. So wala magiging bias dito. Pero first impression ko sa Rack Lamang Pro, ang ganda. Ang ganda, tapos siya, since yung mga keys niya ay may pagka-square, so parang same sa sa ordinary keyboard. Hindi na ako parang wala nang adjustment na nangyari. Unlike sa Logitech na pop keyboard, pabilog kasi siya. So parang kailangan ko pang mag-adjust, no, kasi pabilog. Ito medyo pa square. So parang normal lang na na paggamit. Pero mabigat yung keyboard. Mabigat siya. I think dahil sa internal battery niya, no? I don't know. Pero sa ibang banda, para sa akin mas okay din yung medyo mabigat kasi hindi mo naman siya laging bubuhatin. And ayoko naman na pag nagta-type ako, gumagalaw yung keyboard, no? Dahil sa magaan siya. So, sturdy siya. Ah, hindi ka na magwo-worry na na gagalaw-galaw yung keyboard kapag tina-type. Lalo na kapag slippery yung surface, tapos walang goma. May tendency na, tapos yung ibang keyboard kasi plastic din yung pinaka-stand nila. So pag ginagamit mo na siya, medyo dumudulas. So parang tas kailangan mo na naman i-adjust. Hassle. Pero hindi naman masyadong big deal. Ayan.
So, isa rin sa nagustuhan ko sa kanya, meron siyang dedicated na ano, na volume button, no? I don't know, ito, pakita ko sa inyo. Ito siya. Yan. So, dedicated na volume button yan, up and down. Hindi siya naka-integrate sa mga keys, no? Nandito siya mismo. So, I think, tapos malapit siya sa arrow keys. Parang ano, very accessible. No? You don't have to press the function key para mag-lower ng volume or ano, making it louder. Yun nga lang, hindi siya full-size keyboard. So, wala siya nung numerical keypad sa right side. Pero at least, pero hindi siya mukhang ano eh, hindi siya mukhang ano eh, mini keyboard, no? Kasi yung parang very standard yung ano niya, yung dimension. Nga lang inalis yung numerical keypad. So, kailangan mong gamitin yung ano, yung nasa yung 1 2 3 4 5 6 na nakahilera. Eh medyo sanay ako sa numerical keypad na nandito sa right side para mabilis mag-input ng number. So I think yun lang yung ano, medyo hinahanap-hanap ko nung ginagamit ko tong keyboard. Pag mag-enter ako ng number, kailangan kong gamitin yung ano, yung nasa taas ng QWERTY. Ayan. But anything else, okay naman siya. Mabilis yung response. And since USB Type-C yung gamit ng keyboard na to, you can plug it, any Type-C keyboard. Pero may kasama siya sa box na braided USB Type-C. So, high quality talaga yung ano, high quality yung pagkagawa dito at pagka-provide ng rack. Okay? Pagdating naman sa mouse, Razer, ito pakita natin. Razer. Ayan. So, yan yung logo ng Razer. Nag-change siya ng kulay. So, ang daming button nito. Meron sa left side, dalawa. Of course, yung middle and yung middle, yung right, tsaka left. Tapos meron din siya sa right. Ayan. So usually, ang purpose nito is back and forth. No? For example, nasa Windows Explorer ka at tinatamad ka ng i-click yung back. Lilipat ka ng previous folder. Ito lang ipipindutin mo. Ito pala, sorry. Yan. Tapos, pag mag-forward ka naman, ito na yung pipindutin mo. So, hindi mo na kailangang i-ganon-ganon. Hindi mo na kailangang i-move yung mouse mo para mag-change ng directory. And this one, micro USB naman yung interface niya para i-connect sa PC. But of course, wireless din to. Wireless din to. Meron siyang 20,000 dpi. So, sobrang taas nun para sa isang mouse. Then, meron siyang Bluetooth connection. So, ito yung indicator. Ito naman yung power. Tapos, ang kaibahan nito sa ibang mouse, pag i-charge mo siya, meron siyang dock. Ayan. Para siyang wireless na mga earbuds, no? Na hindi siya through USB i-connect. Sa dock niya siya ipo-plug. Tapos, dito naman yung location ng dongle, USB dongle. Pakita ko sa inyo yung dock. Galing eh. Meron siyang kasamang box. Hindi to box eh. Lagayan lang. Ano rin to galing din sa Razer. Razer din yung brand, okay. Ito yung dock niya. So, dyan yung ilalagay yung keyboard. Keyboard. Yung mouse. Ayan, parang ganyan. Or, pag ganito. Ayan. So, magnetic din siya. Pag nilagay mo na siya, mararamdaman mo, magko-connect yung magnet. So, yun yun. Hindi ko lang alam gaano kalakas yung magnet nito. Check natin. Hindi. Medyo konti lang. Kasi malalaglag kapag masyadong ano na. Ayan. Pero pag ganyan, okay pa. Pero may ano siya yun. Magko-connect siya, sumasama mismo yung mouse dun sa dock. Then, yeah. Micro USB din. Nasa dulo yung port. So, you have to insert carefully. Kasi medyo malalim eh. Medyo malalim. Tapos, meron din siyang USB Type-A dito sa taas.
Okay? So, ginamit ko siya for ilang days na ba? 5, 4 to 5 days, mga ganon. So far, maganda yung feedback sa akin, yung experience ko with this keyboard and mouse. So now, uh, magkakaroon tayo ng testing, no? So check natin with that typing test. Wala naman tayong i-install, through web lang siya. So let's go. Okay, so nakikita nyo ngayon na meron tayong browser dito. You can also check it out, typingtest.com, pag gusto nyo subukan yung skills nyo when it comes to typing. So ngayon, uunahin natin tong Rock Lamang Pro. So 1 minute lang siguro, tapos medium text, pwede na yan. Hindi naman to sobrang professional na testing na gagawin natin. We're just going to uh, experience the keyboard pagdating sa yung may konting pressure, no? 1 minute, medium text, game. Mali agad. Ayun, tapos na. Um, try natin dito. Alright, so nakaano tayo, umabot tayo sa 61 words per minute, no? So, yung accuracy niya, of course, nakita niyo naman nagkamali ako ng type nung una. Pero hindi ko siya na-enter, so nakapag-backspace pa ako. Medyo parang ano lang ako nung umpisa. Parang hinanap ko pa yung placing ng kamay ko, no? Yun. Pero nung nakapagsimula na, then nakabuelo na, okay na. So lipat tayo ngayon sa Liven K620, since they are using USB Type-C parehas para mabilisan lang. So tatabi muna natin 'to. By the way, na-check ko meron palang version nito na wireless din. Yun nga lang, hindi ko napansin siguro. Yung na-order ko is wired lang. But anyway, subukan natin siya ngayon. Retake test. Okay. So again, 1 minute medium text with Liven K620. Start test.
Check natin yung result. 61 din. Ang galing ah. So parehas, no? Parehas. Yun nga lang, meron akong isang error. So 98% lang yung accuracy niya. Pero actually, mas mabilis pa nga eh, 62. Kaya lang na siya naging 61 yung result dahil meron akong error isang beses. Pero mas mabilis siya compared sa rack, no? Pero halos parang parehas lang kasi yun nga yung dimension ng mga keys parehas square, no? So malalaman natin ngayon kapag gumamit tayo ng ibang keyboard, no? Okay? So makikita naman yung result dito, hindi tayo aalis diyan. Kita nyo yung ibang ano ko, yung ibang mga previous result ko nung tinetest ko yung rack. Kaya yan siya. Gulat ako biglang umabot ng 61. Okay, lipat tayo ng keyboard. Pupunta naman tayo sa wireless. Yan. So, hindi natin kailangan yung Type-C kasi nga wireless siya. And wala talaga tong USB interface, no? Kaya ayan. Hindi ko alam kung may factor itong speed niya, no? Dahil wireless to. Okay, so retake test tayo. Again, 1-minute test on a medium text setting with Lenovo Pop keyboard na dilaw. Check natin yung result. So yun, mas mababa na siya. So 52 words per minute. Yung typing speed ko is 52 words per minute. Tapos walang error, no? 100% no error. Pero kung mapapansin nyo, parang medyo mas marami akong backspace na ginamit. Kasi nga, hindi, ewan ko, medyo hindi talaga, pabilog kasi yung mga keys niya, no? So parang, hinahanap pa nung kamay ko yung yung tamang positioning. Tapos, yung pipindutin. Unlike dun sa square na mga keyboard, mas parang mas gamay ko siya. Pero, ayun, comfortable naman pindutin dahil brown switch siya, no? Okay naman. Yun lang, medyo malaki yung discrepancy pagdating compared dun sa naunang dalawa. So, medyo mababa to 52. But I think this is my, siguro ito yung talagang normal speed ko kasi makikita nyo naman yung result ko ng January 2. 52 rin yung speed ko with rack, no? Okay, so wala tayong magagawa doon. Punta tayo ngayon sa huling keyboard na susubukan natin. Yan. Ito yung ordinary keyboard ng hindi naman ordinary. Wireless keyboard ng Logitech na pang home use, no? Office and home use. Okay. So wireless din siya. There's no USB interface. May dongle, no, na nakakonect na dun sa computer.
So, test natin, retake test. For the fourth time, 1-minute test on a medium text setting with, ano bang model? Kaya tayo model. Kalimutan ko na, alam ko yung model na ito, nakalimutan ko lang. Logitech K275. Alright, start test. Nanibago ako dun If you use PDFs as part of your education or your profession, you should definitely check out PDF Element. PDF. Ayun. So, mas mabilis siya compared dun sa Logitech Pop Keyboard. Excuse me. Nanibago lang ako kasi dahil nga mechanical keyboard na yung gamit ko, tapos mechanical keyboard din yung pinahiram sa atin. Nung ginamit ko tong K275, walang tunog nung pinipindot ko, kaya parang naka-register na kasi sa utak ko na every time I press a key, may tunog ako maririnig. Dito, sobrang tahimik. So, parang nung umpisa, parang hindi ko sure kung na-press ko na siya, no? So, yun yung kaibahan, no? Kapag lumipat ka ng keyboard. Pero, magbe-base tayo sa result. So, 58 words per minute, yung typing speed, times 100%, dahil wala tayong typo error, equals 58 words per minute. So, mas mataas siya. Third to, no? Last yung pop keyboard. Ayan. Okay, so, ayun. Pag nagkaroon ulit tayo ng ibang review about keyboard, siyempre, gagawin ulit natin tong testing. Yun nga lang, ibabalik ko na yung ROC Lam-Ang Pro. So, wala na siya sa competition, out of competition. Alright? Okay, so, yun yung nangyari. Number 1, yung ROC Lam-Ang Pro. We have 61 words per minute. Tapos, the second is yung Liven K620. 62 words per minute siya, pero dahil meron tayong typo, meron tayong isang error, so naging 61. Then third place, yung Logitech wireless keyboard K275, nasa 58 words per minute. Then last, yung Logitech Pop Keyboard na 52 words per minute. So, yun yung result, no? Pwede bang iswap ko na lang tong ROC sa Pop Keyboard? De, joke lang. Okay, so sound check muna tayo. Gusto niyo, hindi ko alam kasi kung dinig kanina sa typing test yung tunog ng keyboard, no? Hindi ko alam eh. So ngayon, pakinggan niyo na lang. Sound check natin yung keyboard, no?
Okay, so ibang footage, you can check it out dito rin sa video na to para mapag-isipan nyo kung kukuha din ba kayo ng Rock Clamp ang Pro, Logitech Pop Keyboard, Liben K620, or yung ordinaryong keyboard lang na pang bahay or pang office. Ayan. So that's it for today. I hope na nagustuhan yung video and nag-enjoy kayo kahit papaano. Please don't forget to comment, no? Share nyo yung thoughts nyo about this video and doon sa item na nireview natin. And don't forget to like na rin kung nagustuhan nyo yung video. Tapos share nyo na rin sa iba. Both for YouTube and Facebook na rin. Alright? So, see you again on the next video. Surprise na muna yung mga susunod, no? Para para walang spoiler. Okay. See you again next time. Bye-bye.